Isang kwento ang sinimulan sa kabundukang ito. Kwento ng mga Philippine Eagle na sina Kagsagwa at Tinoy-an. Sila ang dalawang orihinal na namamalaging Philippine Eagle sa Mount Kitanglad, pero isa na lamang ang natira ngayon. Si Kagsagwa, ang lalaking agila, binaril at kinain nito lamang Hulyo. Kaya ngayon, si Tinoy-an na lamang, isang babaeng agila, ang natitira. Sina Kagsagwa at Tinoy-an ay inaasahan sanang maging isang pares na magpaparami ng lahi sa wild. Ngayong wala na ang kanyang kapares, kamusta na kaya si Tinoy-an? Malapit na tayo dun sa pinagkakampuan ng monitoring team kasi balita-balitaan nila na nandito lang yung agila sa tabi-tabi. So sinusundan nila, sinusubaybayan nila para mas matrack down nila kung anong ginagawa ng agila. Nandito na raw tayo sa area kung saan umiikot yung Philippine Eagle. So siyempre kailangan tahimik tayo kasi baka mabugaw natin. Malakas at matalas ang pakiramdam ng mga agila kapag may nakikita, naririnig o nararamdaman silang pagbabago o kakaiba sa kanilang kapaligiran. Tumataas ang balahibo nito sa ulo, senyales na batid niyang may posibleng gumagambala sa kanya. Gamit ang binoculars, kitang-kita ang pwesto ni Tinoy-an. Galing Surigao del Sur si Tinoy-an, na-rescue rin siya. Natagpuan daw itong payat na payat sa loob ng kagubatan. Dinala siya sa Philippine Eagle Conservation Center sa Davao at doon inalagaan. Alam niyo bang sa Davao pa lang magkakilala na sina Tinoy-an at ang namatay na si Kagsagwa? Magkapit hawla na kasi sila noon. Nitong Hunyo lamang siya ni-release sa Mount Kitanglad. Siguro ganoon na lang ang lungkot niya nang nawala na si Kagsagwa. Pumanap pa kami ng mas magandang pwesto para makita siya. Kaya medyo naswertihan natin na naka-perch yung Philippine Eagle dito sa isang puno rito. Medyo nang papahinga lang siya, hindi naman gumagala, hindi naman kumakain. Nagpipreening lang siya ng plumage niya, di ba? So, relax lang. Ang bawat galaw at kilos ni Tinoy-an, nire-record at pinag-aaralan. Lagi ring tinutukoy ang kanyang kinaroroonan. Kung nasaan siya, nandoon ang mata ng kanyang mga tagapag-alaga. Ano to, covert operation. Nakita niyo may camouflage kami. Pero mas matindi yung cameraman natin doon sa likod. Pati yung camera may camouflage. At nang nawala si Tinoy-an sa lugar kung saan namin siya sinisipat, sana malapit kalahati lumayo. Kita mo? Ayan, nasa lupa siya. Mukhang doon ako nagpapahinga. Itong optical sensor ng agila, parang tao tsaka unggoy. Nakaka-distinguish ng kulay. So ito makakatulong mag-camouflage. inabot na kami ng dapit hapon pero hindi pa rin natitinig sa kanyang pwesto si Tinoy-an. Bukas, babalik kami kasama ang isang sorpresang siguradong ikatutuwa niya. Maginaw. Ito, alas 4 pala ng umaga. Papunta na kami doon sa observation post o doon malapit sa site kung saan yung agila kahapon. So, sasama natin sila magpain ng pagkain na rabbit para makita natin kung paano mag-hunt yung agila. Go! Dahil bagong release pa lang sa wild, kailangan magsanay mag-hunt o dumiskarte sa paghanap ng pagkain si Tinoy-an, kaya kailangan muna siyang pakainin. Ginagawa ito habang madilim pa para hindi niya makita na tao ang naglalagay ng pagkain niya. Panagkataon kasi, baka maiugnay niya ang tao sa pagkain at masanay ito na binibigyan. Ilang panahon pa ay matututo na siyang humanap ng sarili niyang pagkain. Sa ibaba lang ng punong pinupwestuhan ni Tinoy-an nilagay ang pain na rabbit. Hindi niya ito agad pinansin. Palinga-linga lang ito sa paligid, parang bantay ng gubat. Nakatingin sa akin. Nakatingin sa akin, agila. Huli tayo. Ilang oras pa ang nakalipas, siguro alam niyang oras na para sa agahan, sinugod na niya ang kanyang pagkain.
Hindi pa rin siya nag-start kumain. Nagpa-plucking pa rin siya yung pagtanggal ng balahibo dun sa animal na nahuli niya. Kahit nadagit na niya ang rabbit, ay mapagmasid pa rin si Tunoy-an sa kanyang paligid. At nang matapos na niyang alisin ang balahibo sa isang bahagi ng katawan ng rabbit, nagpiesta na siya rito. Whoops! Masyadong malaki ang pirasong yun. Muntik mabulunan. Tunoy-an, tubig? Sa likod. Ang bawat eksena sa buhay ni Tunoy-an nakikita ng mga taga Philippine Eagle Foundation dito sa Bukidnon. Gamit ang kanilang transmitter, compass, binoculars, at spotting scope, siguradong kahit saan man magpunta si Tunoy-an, may mga matang nakasunod sa kanya. Ito yung radio receiver pang tracking namin sa Agila. Piliin mo na lang dito kung saan yung magandang tunog ng transmitter ng Agila. Hindi biro ang kanilang trabaho, malaki raw ang sakripisyo. Iba nga sa amin, lalo na yung mga tao sa captive, dun sa center, sa Philippine Eagle Center, may mga tao nga dun na hindi nila nakita yung, kumbaga nasamahan yung wife nila ng anak. Pero yung Philippine Eagle, pag na-hatch yung itlog, nandun sila. Parang ganun na sakripisyo yung ginagawa nila. Sana daw ay mas marami pang mag-volunteer para sa Philippine Eagle Foundation. Gaya ni JF, isang Frances na dito piniling mag-on-the-job training para sa kurso niyang agriculture. The Philippines, just for the conservation in this foundation about the Philippine eagle, very interesting. Sana nga lang ay hindi lang mga dayuhang gaya ni JF ang maka-appreciate ng ganda at kahalagaan ng agila. Ang Philippine Eagle ang ating pambansang ibon, isang simbolo ng ating pagka-Pilipino. Kung mawawala ito, parang parte na ng ating katauhan ay maglalaho rin. Hindi lang sa nag-iisang kamay ang responsibilidad sa pangangalaga rito. Kung ipagwawalang bahala, baka isa na ito sa mga huling video na Philippine Eagle na ating makikita. Huwag naman sana. 3 days after nakita yung transmitter, nakita nila